Kain tayo. Ayan ang ulam ko. Tuyo. Ayan. At saka yung itong isda nga natira kagabi namin. Ayan guys. At saka yung ayan guys oh. Mangga. At saka kanin. Type ko ngayon kumain ng tuyo eh. Tira ito namin ng tuyo namin yung pananghalian namin kahapon. Kaya ayan guys, namimiss ko ang tuyo talaga. Sarap ang suka, isawsaw sa sarap ang tuyo isawsaw sa suka. Ito na ang aking pagkain. Ano na kaya oras? Alauna, ano na pala? Alauna. Mag-alauna. Mag-1:30 na pala. Tuyo pa lang, sapat na. Ulam na. Kakasawa din kasi yung ulam sa kantin eh. Minsan nahanap din namin ang mga tuyo. With partner, mangga. Mahalanganin sa hinog. Masarap dito yan. Kahapon ko pa ito binili. Hilaw pa ito kahapon. Ngayon medyo hinog na sa. Pero itong gusto ko sa mangga, yung alanganin nga hinog. Masarap kasi. Lalabas sana akong lakas ng ulan. Maulan. Bahala ko pa naman lumabas. Mag-relax naman tayo sa labas sana. Kaso lang maulan naman eh. May low pressure kaya. Sa bagay. Ngayon may umpisa ng tag-ulan eh. Ayan, sarap sarap talaga. Kahit tuyo lang, pero naparami ako ng kain ito. Yung sa suka. Tapos may mangga. Kain tayo guys. Late ng aking pananghalian. Mag-alas 2 na. 1:30 pa lang. Iiwan ko yung aking tubig. Ang sarap pala ng mangga pag ganito oh. Yung alanganin sa hinog. Itong gusto ko sa mangga, yung alanganin sa hinog. Na asim na matamis-tamis. Sausaw ko lang ito sa asin, sapat na eh. Nung kabataan ko pa, Diyos ko, hilig ko talaga sa mangga. Kahit gabi kumakain ako
mangga. Mahilaw. Ilaw pa yan, yung bagong kuha sa puno. Kasi lang, pag panangkaan ko ng mangga, nangangati ako. Parang karoon ako ng bungang araw. Kaya masarap eh. Hindi mapigilan. Nabitin ako sa tuyo. 3 na lang kasi natira. Panay ang ulan, ambon-ambon. Itong ulan na ito hanggang hapon, gabi na ito. Hindi ko alam kagabi kung lumakas ang ulan kasi alam ko kahapon. Medyo nag-ulan-ulan na eh. Kaya hanggang sa nakatulog na ako, medyo maaga ako nakatulog. Siguro malamig ang kanta lagi sa kanina. Pasado na alas 10, alas 11 na. Kaya pala ang sarap-sarap ng tulog ko, medyo malamig ang kanong electric fan. Kaya napahaba ang tulog ko. Kaya ngayon, late na rin ang pananghalian ko. Titingnan ko mamaya kung pwede akong lumabas. Kasi bala ko eh. Doon na lang ako kakain sa labas o kaya mag-take out na lang. Tapos dito na lang kumain. Tagal na hindi ako nakalabas eh. Agala. Mahirap kasi yung nag-iisa ka lang pag araw ng yung day off nyo, walang trabaho, walang araw ng linggo, wala kaming close kami sa kantin. Hirap din kung nag-isa kasi ang kasama ko umuwi. Kasi mag-isa lang ako. Para ako tuloy tinatamad pag lumabas. Pero nung nandito yung kasama namin noon, halos linggo-linggo nasa labas kami. Doon ako makain. Hindi na nagluluto. Bira kami kumakain dito pag araw ng linggo. Pero ngayon, mag-isa lang ako dito pag araw ng linggo. Nakakatamad na rin lumabas. Kasi ko ilabas ko, pahinga ko na lang kasi isang linggo kang nagtatrabaho, pagod. Itong mga kamay na ito, kargado to sa trabaho. Kaya ngayon, tingnan ko kung mahaba pa naman ang oras. Tingnan ko mamaya kung makakalabas ako kung hindi sana umulan ng malakas. Medyo maasim-asim. Pero masarap. Maasim na. Kanina ang sarap dun sa buto. Matamis na maasim-asim. Pero itong gusto ko eh. Yung parang naramdaman ko sa dibdib ko, yung parang nangangasim.
Yun ang gusto ko. Mahilig talaga ako sa maasim kahit nung bata pa ako. Naranasan ko nung araw. Siguro ang edad ko noon, mga nagdadalaga ako. Doon ako pinatulog sa tiyahin ko sa kabilang bahay. Kasi nagdadala, wala siyang kasama, akong pinasama doon. Ngayon, bago ako pumunta doon, kahit hapon na, alas 6 ng hapon, agaw dilim na, umakyat ako sa harapan namin ng bahay kasi may puno kami ng sampalok. Naalala ko talaga noon. Kasi, aywan ko ba, sa kahiligan ko talaga kumain ng maasim. Kahit ganyang kadilim na, umakyat pa ako, ang hilig ko, umakyat sa mga puno. Hindi ko alam, yung ang ginaakyatan ko, marami palang higa, Diyos ko. Pero nakakuha na ako ng mga hinog-hinog na sampalok. Pag nung naramdaman ko nga parang ang hinahawakan ko, higat, ay padaos-dos ako pababa. Diyos ko, nagkasugat-sugat yung tiyan ko, pati mga binti ko. Tapos, hindi alam day nanay yun, ganyan. Nangyari sa akin kasi muntik lang ako nahulog. Nagmamadali akong bumaba kasi takot na tagod ako sa higad. Ang pangit pa naman ang itsura ng higad. Nawabalahibo ang lalaki pa. Parang mga ganito kong mga daliri kalalaki. Maalala ko yan, parang takot na takot talaga ako. Tapos, pagkatapos kung naghapunan na kami, pumunta na ako doon sa tiyahin ko sa kabilang bahay. Sabi ng tiyahin ko, anong ginagawa mo? Matulog na. Sabi ko, kumakain pa ako ng sampalok eh. Kaya yun, hinayaan lang ko ng tiyahin kong kumain ng sampalok. Kasi sarap na sarap talaga ako kumain ng sampalok. Ang hilig ko talaga sa mga maasim na pagkain, ng mga prutas. Tapos, kain ako ng kain. Pagkahating gabi, sumakit ang tiyan ko. Paalam ako sa tiyahin ko nga, gusto kong mag-CR. Galit na galit sa akin ang tiyahin ko kasi nga sa kasarapan ng tulog na sila na istorbo sa pagtulog nila. Wala akong magawa kasi sumasakit talaga ang tiyan ko. Kaya ayan, tinamahan ako sa labas para magbawas. Galit sila sa akin. Pagkatapos doon, nakatulog ako ulit. Yun lang guys, kinabukasan. Para akong nanglalambot kasi nga, siguro, gawa doon sa sampalok kung kinain ko. May sarap na sarap ako eh. Bata pa ako noon. Kaya guys, ayun ang kwento ko sa inyo. Ang karanasan ko sa pagkain ng mga, ang hilig ko sa mga maasim. Ngayon, nung nagkakaedad na tayo, parang hindi na rin kaya ng sikmura ko yung kumain ng palagi ng mga maasim. Ginasikmura na ako. Para nagkakaroon ako ng ulcer. Siguro gawa yung lagi kong kumakain ng mga Kaya ngayon, ang mangga, ngayon naman yung parang sabik na sabik ako kumain na naman ito. Parang sarap na sarap naman ako. Kahit isaw-saw ko lang sa asin, okay na. Ngayon, ito masarap. Green pa ang niya, pero sarap na sarap ako dito. Wala na akong kanin, ito na lang pinapapako, 2 mangga na ubos ko. Isang kainan lang. Pero ang isda, naiwan ko. Depende mamaya. Kung hindi ako makalabas, yun ang aking balikan mamaya ng ulamin, pero wala na mangga, ubos na. Pagtiyagaan ko na lang yung may laman ang tiyan ko sa pagtulog. Mamayang hapunan. Guys, kain tayo guys. Ayan Sarap. Kagabi nito, meron ito pang isa kasi 3 ito. Ang isa, pinartner ko din dito sa isda nito, itong hapunan ko kagabi.
partner ko, ito rin pero medyo hilaw pa. May asin nga kasama. Sarap na sarap ako nun. Pagkatapos, ang dami kong nakain. Kagabi yun Pagka akyat ko sa taas nga matulog na. Hindi naman kaagad makatulog. Kaya siyempre, mag-cellphone muna tayo. Ngayon, naalala ko tong mangga. Parang gusto kong bumaba kag kumain ulit. Pinigilan ko na lang sarili ko. Sabi ko, pag kinain ko ulit yun, wala na akong kakainin kinabukasan. May balak pa naman kong i-partner sa tuyo din. Kaya ayun, ngayon, nakain ko na rin. Pero mamayang gabi, wala na. Kasi kinain ko na lahat. Masarap pa naman pag ganito ang manggay. Ganito kakuan. Busog na ako, guys. Inuubos ko na lang ito. Guys, thank you for watching. Pero huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa akin na YouTube channel, Kitney Po Vlog. Like, comment, and share. Huwag kalimutan, guys. At saka yung sa reels ko, huwag nyo naman kalimutan akong i-follow. Makipag-engage naman kayo, guys. Yung sa reels ko, Kit Baligi ni Pumusino. Ayan, guys. Huwag kalimutan mag-follow, share and like. Makipag-engage. Sige, guys. Thank you for watching. Huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko, Kitney Po Vlog. Like and share, comment. Tapos doon sa akin reels sa Facebook, Kit Baligi ni Pumusino. Huwag kalimutan mag-follow and magkipag-engage. Sige, guys. Thank you for watching. Bye.